Mega love shout out mga kakabsat. Diyos ko Lord Rudy, mukhang hindi makakatulog yung isa dyan. Sigurado problemado si Pia. Liban lang sa ethics complaint, may disbarment pa. Ay, naku po, doble kara pala ito. Diyos ko Lord, naka-live si Attorney Enzo, pakinggan natin. Pag inuulan, hindi malas yan. Dito sa Buenas, uulanin ka ng swerte. Okay. Kaka-start lang ni Attorney. Mga kapsat. Bawasan natin background music natin. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Biglang na problema si Pia. Ayan, kinasuhan siya ng mga kababaihan. Ito na. Agoy. Ito na yung sinasabi natin eh. Ha? Ha? So ito na yung sinasabi natin eh. Ay di ba nung isang araw sinabi na natin to na may magsasampa ng reklamo laban dito kay Pia Cayetano sa Ethics Committee at nangyari na nga formal nang nagsampa ng reklamo ang mga kababaihan. Ano na ito mga kabunyog, mga kababayan? Kaya women's group files ethics complaint versus Pia, a woman. Na makikitang nag-uusap yung magkapatid, si Alan Cayetano at saka si Pia. Aside sa ethics committee, may nakaamba pa yung disbarment case sa Supreme Court. Yan na. Yan na. Yan kasi, tungkol saan yan? Ay doon yan sa kanyang pag-splice ng video. Agoy. Sa garapal niyang pagtatanggol, pagpuprotekta kay Sara Duterte, nito ni Pia Cayetano, in-splice niya yung video. In-splice niya yung video para maging mali ang context. Mali ang context ng mga sinabi ni Congressman Chel Diokno. Kasi ang pinalalabas ni Pia Cayetano doon sa kanyang in-splice na video, parang inamin ni Congressman Chel Diokno ng prosecution na wala nga silang ebidensya laban kay Sara. Kaya sila nagsubpina, kaya sila humingi sa korte, sa impeachment court, na isubpina ang bangko, isubpina ang tax records, isubpina ang AMLAC records ni Sara at ni Manscarpio para magkaroon sila ng ebidensya, kasi wala silang ebidensya. Nagbabakasakali lang daw sila nung nag-file sila ng kaso. Kaya ang comment ni Pia Cayetano doon sa post niya, nagbabakasakali lang. Wala palang ebidensya pero nanghuhusga na, nag-aakusa na. Agoy. Imagine niyo, abogada ka tapos mag-i-splice ka ng video. Pangalawa, senator judge ka tapos ganyan yung ginagawa mo. Hindi pwede yun, napaka-bias mo nun. Naman. Napaka-partial mo nun. Kaya itong mga kababaihan, ikinakahiya na itong si Pia Cayetano. Kaya yung grupo ng kababaihan, nag-file na ngayon ng mga kabunyog, yung mga kababaihan Ethics ay complaint. nag-file na ng formal ethics complaint. Yun, matindi yun. Formal ethics complaint laban kay Pia Cayetano. Joanna Caumeran mula sa Every Woman. Nandito kami ngayon sa Senate. Nag-file kami ng ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano kasama ang iba't ibang mga kababaihang grupo at kabataang grupo. Naniniwala kami na dapat investigahan ang ginawang pag-post ni Senator Pia ng spliced video during an impeachment trial process. Naniniwala kami na ito ay hindi magandang conduct, hindi tamang conduct ng isang senador, lalong-lalo na ng isang senator judge sa isang ongoing impeachment trial. Nananawagan kami sa Ethics Committee na simulan na ang investigasyon at kung kinakailangang patawan ng karampatang parusa ang senadora sa kanyang ginawang pag-post sa official Facebook page niya ng spliced video. Are you hoping to file complaints elsewhere tungkol sa Senate regarding this matter? Sa ngayon, ito munang sa Ethics Committee kami nag-file dahil naniniwala kami na ito ay tapat agarang bigyang pansin
ng committee at ng Senado. Kaya ito, dapat hindi ito palampasin. Sino ba? Parang si Senator Tito Soto yata ang Ethics Committee Chair eh. Paktay kayo. Dapat hindi ito palampasin ni Soto. Kaagad-agad mag-schedule siya ng hearing nito. Kasi talagang nakakadismaya itong ginawa ni Pia Cayetano. Dapat talagang siya dito, parusahan siya sa ginawa niyang 'yan. Total may formal complaint na final. At alam nyo, nung nakita ko yung mga kasama sa mga nag-file, isang kagalang-galang na babae. Dati siyang chair ng Commission on Higher Education. Si dating chairperson Patricia Licuanan. Ay si dating chair Patricia Licuanan, rinirespeto yan eh. Rinirespeto yan, si Licuanan. Tapos si UP Diliman Professor Jane Franco. Yun, kasama sa mga nakapirma doon sa final na ethics complaint laban kay Pia Cayetano. Kaya seryoso yun. Seryoso yun. Kaya sa part dapat ng ethics committee, pagkatanggap nilang ng ethics complaint, dapat ischedule na nila ito. Ischedule na. At asahan natin, sa susunod na mga araw, may ipa-file na disbarment laban kay Pia Cayetano. Doble kara. Yan kasi. Kaya itong magkapatid na ito, si Pia at Alan, kaliwat kanan nito ang kakaharaping mga kaso. Kaliwat kanan yan, kakaharapin nilang mga kaso. Si Alan Cayetano, mayroong obstruction of justice. O mayroong pang plunder galing kay Senador Ping Lacson tungkol sa mga anomalya ng infra projects ng Taguig. Mayroon pa, patapos na rin ang investigasyon, magra-wrap up na ang investigasyon ng NBI tungkol naman doon sa anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Kaya itong magkapatid na ito, yan na. Sasabihin na naman nila, sasabihin na naman ng kampo ng mga Duterte, politically motivated. Hindi yun. Kasi ang nakapirma dyan, na isang leader ng kababaihan na nakafile, si dating chairperson, Commission on Higher Education chairperson, Patricia Licuanan, kagalang-galang na babae yun. Saka si UP Diliman Professor Jane Franco. Kaya yan. Ano na ito mga kabunyog, mga kabayan? Sigurado, problemado na yan si Pia. Nang na-file yung ethics complaint, nag-uusap yung magkapatid. Na-picture nag-uusap yung magkapatid si Pia at si mukhang na sila. Mukhang problemado na sila. Kaliwat kanan na ang mga kaso nila eh. Kaliwat kanan. At yung mga kaso na yan, hindi naman gawa-gawa eh. Talagang malinaw talaga na ginawa nila. Mabigat ang mga ebidensya. Bunyog! Wala na. Halikan na ka. Salamat, Attorney Enzo. Kaya talaga tuluyan na, lalo na kapag namimihasan, kakapal na mukha, Diyos ko Lord Rudy, no? Pati Malacanang, binabanat-banatan na yan ni Mia, samantala ang kapal na mukha, no? Sino ang nag-endorso dyan? Alyansa, di ba? Tapos binabanat-banatan niya ang Malacanang ngayon, ang kapal talaga ng mukha, Diyos ko Lord Rudy. O siya, countdown tayo, next topic tayo. Here we go! Countdown.